Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 1 ay ganito ang sinasabi sa atin ng Diyos. Inuutosan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ito inuutos ng Diyos na ipangaral ang kanyang salita. Bakit kailangan ipangaral ang kanyang salita? Dahil ito'y nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Napakalaga ito sa ating buhay. Ito dapat ang ating buhay, sumunod sa Diyos upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Hallelujah. Kaya ang sabi naman dito sa ikalawang Timothy chapter 3 verse 16, sa lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Magagamit sa pagtuturo ng katotohanan ang salita ng Diyos. Sa pagbula ng mga maling aral, ito mapagpabulaan sa mga maling aral. Sa pagtuwid sa likong gawain, sa pagtuwid sa likong gawain, ang salita ng Diyos. At pag-akay sa matuwid na pamumuhay, ang salita ng Diyos. Sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa ikalawang Timothy chapter 4 verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. O Diyos na dakila, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. Salita nagbibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. O Diyos, ikaw ang aming guro, nagtuturo ng aralin. Kaya kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa pangalan ni Jesus, through the power of the blood of Jesus. Hallelujah! At sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, purihin ka, O Diyos. Hallelujah! Kaya maliwanag ang sabi dito sa ikalawang Timothy chapter 4, verse 1, inuutosan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghari. Kaya ang salita ng Diyos, pag ito'y binasa natin, pinahayag sa mga tao, kapag hindi ito susundin ng mga tao, ito'y hatol sa kanila. Hatulan sila ng salita ng Diyos. Kaya hindi atin salita ang sinasabi natin, binabasa natin, upang ang Diyos mismo ang magpahayag sa atin, na siya lang ang pwedeng umatol sa atin. Ngunit kung nagsasalita tayo ng sariling kuro-kuro opinyon,
tayo ang umatol sa mga tao. Kaya ito ating pinapahayag lagi ang salita ng Diyos upang Diyos mismo ang magpahayag sa atin. Dahil ang kanyang salita ay may kapangyarihan. Kaya magbago sa atin. Kaya niya tayong baguhin ang ating buhay. Pag pumasok ang salita ng Diyos sa butas ng ating tainga, ito'y papasok sa ating kaisipan, babaguhin niya tayo. Papasok sa ating puso, babaguhin tayo ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos lamang ang may kapangyarihan, makapagbago sa atin. Kaya ang sabi dito sa ikalang Timoteo chapter 4 verse 1, inuutosan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na atol sa mga buhay at sa mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghari, alang-alang sa pagbabalik ni Kristo Jesus, upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang sabi sa verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, ikayatin mo ang pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matiyagang pagtuturo. Kaya itong ginagawa namin ay isang matiyagang pagtuturo. Binabasa namin ang salita ng Diyos. Ginagamit lamang ng Diyos ang aming bunganga. Kami isang mikropono lamang, isang trumpa. Ngunit ang Diyos ang nagsasalita. Kung ang kanyang salita ay ating binabasa at ipahayag sa mga tao, ito nais ng Diyos. Nais ng Diyos magsalita sa inyo. Kaya binabasa natin ang kanyang salita. Dahil kung ang binasa natin ang salita ng Diyos, Diyos mismo ang nagpapahayag sa atin. Kaya ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 5 verse 20, kaya ako'y sugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Kaya pag binasa natin ang salita ng Diyos, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo. Kaya maliwanag ang sabi sa 2 Corinto chapter 5 verse 20, kaya ako sugo ni Kristo, parang Diyos na rin ang namanhik sa inyo sa pamagitan ko. Makipagsundo kayo sa Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito, ang sabi naman sa 2 Timoteo ay ganito, 2 Timoteo chapter 4 verse 5, kaya magiging mapagpigil ka sa lahat ng oras, pagtiisan mo ang mga kahirapan dumarating sa iyo, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita, tupdin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Dahil tayo tagapaglingkod ng Diyos, ito inuutos sa atin ng Diyos na ipahayag ang kanyang salita. Salita na bibigay buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Ito isang kaligtasan kung ating pakinggan at sundin. Kaligtasan na hinahanap natin sa ating mga reliyon. Giyang sabi naman dito sa 1 Corinto chapter 3 verse 5, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo, pinagsabihan dito ang mga apostol. Sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kami mga lingkod ng Diyos lamang na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo, upang makamit ninyo ang kaligtasan, makamit ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi dito, ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ito tinanggap namin sa Panginoon. Pinahayag namin ang salita ng Diyos dito sa labas. Ang iba naman may tinanggap sila sa Panginoon, doon naman sila sa simbahan. Kaya iba't-iba't kaloob ang binibigay ng Diyos sa bawat isa. Kaya maliwanag dito, itong tinanggap namin sa Panginoon.
Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Itong misyon ng bawat pastor, ng bawat ministro, bawat pare, mga lingkod ng Diyos, o akayin ng mga tao sa pananalig kay Kristo. Ito lang ang misyon natin. Huwag na natin pakialaman ang buhay ng tao. Huwag na natin pakialaman ang bulsa ng tao. Ang ating misyon ay akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ito ang ating tinanggap sa Panginoon. Kaya ginagawa natin ang gawain na tinanggap natin sa Panginoon. Ang sabi sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Diyos nagpapatubo at nagpapalago, hindi kayo. Dahil kung wala ang Diyos, hindi yan tatagal sa inyo, ang mga tao sa inyong simbahan. Kaya huwag ninyong isipin na kayo nagpapatubo at nagpapalago. Dahil ang tungkulin lamang natin, akayin ng mga tao sa pananalig kay Kristo. Kapag naakayin na natin, ang Espiritu Santo ay papasok na sa buhay ng tao. Si Kristo ay papasok na sa buhay ng tao. At siya'y babaguhin niya. Bigyan niya ang tao ng gana, magbasa ng Biblia, manalangin, makinig, magsaliksik ng katotohanan. Katotohanan, ang tunay na kaligtasan, hanapin niya upang marating niya ang kaligtasan sa kanyang buhay. Kaya ito ating gawain, akayin ang mga tao sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ginawa ba natin ang mga gawaing tinanggap natin sa Panginoon? Ginawa ba natin? O mayroon tayong ginagawa na iba? Kaya ang Diyos nakatingin sa iyo, si Kristo nakatingin sa iyo. Darating ang araw, managot ka. Managot ka sa Diyos. Dahil ito'y lang inuutos sa atin ng Diyos. Tayo kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo Isos. Ginawa ng bawat isang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ang sabi sa verse 6, ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Napakaliwanag ang sabi dito. Napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito, kaya maraming mga tao ngayon, mga lingkod ng Diyos, tumaliwas. Bakit? Hindi na nila sinusunod ang doktrina ni Kristo. Doktrina ng Diyos sa banal na aklat. Ang sinusunod nila ay ang doktrina ng kanilang reliyon. Bakit kailangan pa tayo gumawa ng doktrina ng reliyon? Nandito naman ang doktrina ng Diyos sa banal na aklat. Ang doktrina ni Kristo Isos. Sa isang dahilan, ang diablo ay pumasok sa bawat reliyon. Pumasok na sa bawat reliyon ang diablo upang dayain ang mga tao. Dayain. Paano niya dinaya ang mga tao? Pumasok ang diablo sa bawat reliyon. Gumawa sila ng mga doktrina. Doktrina. Bakit kailangan may doktrina? Dahil doon ang pira. Magawa nila ang matatamis na salita. Pagapang papunta sa bulsa ng tao. Ngunit ang salita ng Diyos, ito'y walang pira. Hindi ka magkapira dito. Kaya ang mga reliyon nagkaroon ng doktrina upang pasundin kayo sa kanilang reliyon, hindi sa Diyos. Dahil itong salita ng Diyos, ibinigay ito ng Diyos sa atin. Libre, walang bayad. Nakuha natin ang kaligtasan na walang bayad. Kaya ipamahagi natin sa mga tao na walang bayad. Ngunit ang reliyon iba. Pinapasakay kayo sa doktrina niya. Dahil ang target niya doon ang bulsa mo. Pinapaunawa sa iyo.
kung paano sumunod sa Diyos. Tama naman yan, pero yan hindi talaga napaka-importante yan. Yan ay para sa Diyos, sa mga lingkod ng Diyos lamang. Ang malaga dito ay kaligtasan. Kaligtasan ipahayag mo. Ang salita ng Diyos, ipahayag mo upang mga tao ay marating niya ang tunay na kaligtasan. Marating niya ang buhay na walang hanggan. Ito ang nais ng Diyos. Ngunit ang mga tao may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Dahil ang sabi dito sa Timothy ay ganito ang sinasabi sa unang Timothy chapter 6 verse 5 ay ganito sinasabi. Sabi dito, ang mga taong nag-akala ang reliyon ay paraan ng pagpayaman. Yan ang akala ng iba. Kaya ang sabi naman dito sa verse 9, ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nahulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin, magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sabi sa verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. At dahil sa paghangad ng makakamal ng salapi, may nalalayo sa panampalataya at nasasadlak ng paghirap ng kalooban. Kaya nakita natin ang salapi ay ugat ng kasalanan. Kaya nakita natin, hindi yan gusto ng Diyos na doon tayo mag-focus. Mag-focus tayo sa sinasabi ng Diyos tungkol sa kaligtasan. Dahil itong tunay, makapagliligtas sa atin ang salita ng Diyos, hindi lang doktrina ng reliyon. Dahil ang sabi dito sa Marcos, sinasabi sa Marcos chapter 8, verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig nino man sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Pasanin niya ang kanyang cross. Kaya kapag sumunod tayo kay Kristo, pumapasan tayo ng cross. Maraming mga tao ayaw pumasan ng cross. Dahil marami tayong cross. Ang mga tao na nais sumunod kay Kristo, maraming cross na pinapasan. Kung mahilig ka uminom ng malamig na beer, hindi ka na iinom. Dahil magkaroon tayo ng espiritu ng alak, hindi na Espiritu Santo ang nasa atin. Kaya yan ang cross natin. Masarap ang malamig na beer. Nagliliwanag ang mata mo, ngunit hindi gusto ng Diyos. Kaya yan isang cross. Marami kang mga hilig, hindi mo na pwede gagawin. May na mga tao na mahilig sa babae, kapag sumunod kay Kristo, iwan niya lahat. Pasanin niya ang kanyang cross at sumunod kay Kristo Jesus. Kaya hindi na niya magawa ang nais niya. Isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Kaya maliwanag ang sabi dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ninuman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Kaya kung nagninegosyo ka, iwan mo na yan, sundin mo na si Kristo. Yayaman ka pa sana, milyon pa kitain mo, ngunit mas malaga si Kristo Jesus. Dahil kahit anong pangsikap mo gagawin sa mundo, ito'y walang kabuluhan. Minsan ang mga tao sobrang sipag ang kita nila,
naging tayo lamang. Ngunit ang pagsisikap mo dito sa mga bagay na sa langit ay nagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan. Higit pa ito sa milyon. Ang iyong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, ay hindi mabili ng bilyon, hindi mabili ng trilyon. Tingnan mo, maraming mga trilyonaryo. Nagkaroon ba sila ng buhay na walang hanggan? Kahit ubusin pa nila ang pira, yan hindi yan makahatid sa kanila ng buhay na walang hanggan. Kaya ito naman, walang pira nga, ngunit may gantimpala ka naman sa langit, buhay na walang hanggan. Hindi mabili na bilyon o trilyon. Kaya samantala kung maganap buhay ka dito sa ibabaw ng lupa, milyon lang ang kikitain mo. Kaya kung marunong ka sa mathematics, ano ang piliin mo? Milyon o higit pa sa trilyon na hindi mabili ng halaga ang kaligtasan mo, ang buhay na walang hanggan na kamit mo. Kaya dapat, sabi sa Episo dito, Episo chapter 5 verse 15, kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayo tulad ng isang matalino at di tulad ng isang mangmang. Mamuhay tayo tulad ng isang matalino, marunong ka magpili. Piliin mo ang buhay na walang hanggan. Hindi mo nga mapakinabangan dito sa ibabaw ng lupa. Ngunit pag namatay tayo, doon natin mapakinabangan ng lahat. Dahil ang buhay sa mundo ay sandali lamang. Pinakamataas dito na buhay, 100 years. Ngunit sa kabilang buhay, doon ang buhay na walang hanggan. Hindi lang bilyon o trillion years ang buhay mo doon. Buhay na walang hanggan. Doon ang totoong buhay natin. Dito sa lupa ang buhay natin ay pansamantala lamang. Sinusubok tayo kung tayo ay pwede sa langit o kaya sa impyerno. Kaya dito sa ibabaw ng lupa, dito sinusubok ang tao kung siya ay pwede sa langit o kaya sa impyerno. Kaya sa pamagitan ng ating mga gawa, doon tayo hatulan ng Diyos. Gumawa ka ng mabuti at sumunod sa Diyos, may reward ka sa langit. Ngunit kung gumawa ka naman ng kasalanan at pagsuway sa Diyos, may reward ka doon sa kabilang buhay, impyerno. Ang impyerno ay parang laban ng bulkan, parang tinunaw na sansalon. Bibigyan ka ng Diyos ng buhay na walang kamatayan doon at maghirap ka forever. Mga namatay na tao na makasalanan, muling bubuhayin ng Diyos ang kanyang katawan at parusahan doon sa impyerno. Ngunit ang mga tao naman na sumusunod sa Diyos at gumagawa ng mabuti para sa Diyos, bibigyan siya ng reward ng katawan na panlangit. Kaya ang tao na sumusunod kay Kristo minsan lang mamatay. Pag namatay ang kanyang katawan, lilipat tayo, natutuong tayo ang kaluluwa ay buhay. Katawan lang namatay, lilipat tayo doon sa kabilang buhay, sa katawang panlangit at manirahan sa langit. Ngunit kung tayo naman ay makasalanan, pag namatay ang ating katawan, ang katawang natin namatay, muli yan bubuhayin ng Diyos at paparusahan doon sa impyerno. Walang kamatayan. Kaya dapat marunong tayo magpili. Dapat alam natin ang ating buhay. Ang buhay sa lupa ay pansamantala lamang. Ang buhay dito ay parang usok lamang. Ganun lang kaiksi ang buhay ng tao, parang damo. Ngayon, tag-ulan, makita mo ang damo. Green na green ang dahon. Ngunit pagdating ng tag-araw, nalalanta ang damo. Nalalaya. Ganyan ang kaiksi ang buhay natin. Kaya kailangan natin mabuklod tayo sa pag-ibig ng Diyos.
upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ni Kristo Isos, pag-ibig ng Espiritu Santo, dapat makamit natin. Makamit lamang natin ito kung tayo ay sumusunod sa Diyos at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Upang mabuklod tayo sa pag-ibig ng Diyos. Sabi dito sa Colosas chapter 2 verse 2, at mabuklod sila sa pag-ibig sa gayon. Mabuklod sila sa pag-ibig ng Diyos sa gayon. Magkakaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo na siyang hiwaga ng Diyos. Si Kristo ang hiwaga ng Diyos. Maliwanag ang sabi dito, magkaroon sila ng ganap na pagkaunawa, bunga ng tunay na pagkakilala kay Kristo Isos na siyang hiwaga ng Diyos. Sa Kanya nakatagong masaganang karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya kung mabuklod tayo sa pag-ibig ng Diyos, magkaroon tayo ng pagmamahal sa pagsaliksik ng katotohanan upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Buhay na walang hanggan. Sabi ng iba, ligtas naman ako, tinanggap ko si Kristo. Oo nga, totoo yan, ligtas ka, tinanggap mo si Kristo Isos. Ngunit ano ang ginawa mo? Patulog-tulog ka doon. Dahil kapag tinanggap natin si Kristo Isos, niligtas tayo ni Kristo Isos, tinala tayo sa pintuan ng kaligtasan. Ngunit pagdating doon, wala naman tayong ginagawa, tulog-tulog. Kaya hanggang pintuan ng kaligtasan ka na lang. Dahil sa pamagitan ng ating mga gawa, doon tayo hatulan ng Diyos. Hindi tayo humakbang tungo sa karyan ng langit upang maabot natin ang korona, buhay na walang hanggan na reward ng Diyos sa atin. Doon na lang tayo sa pintuan dahil masa tayo, niligtas tayo ni Kristo. O nga, niligtas ka, nilagay ka na ni Kristo sa pintuan ng kaligtasan. Ngunit hindi ka makbang papasok sa loob. Patulog-tulog ka doon. Ligtas ka ba? Hanggat namatay ka. Dahil sa pamagitan ng ating mga gawa, doon tayo hatulan ng Diyos. Nang niligtas tayo ni Kristo, nung tinanggap natin si Kristo Isos, dapat naghakbang tayo sa pagsunod sa Diyos. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, yun ang ating mga gawa upang makamit natin ang korona ng tagumpay, buhay na walang hanggan. Ngunit ang iba niligtas ng Diyos, tinanggap si Kristo Isos, gumawa ng kasalanan. Kaya imbis na sa pintuan siya ng kaligtasan, muli siyang nalaglag doon sa pintuan ng kapahamakan. Hindi natin alam ang tinatawag na kaligtasan. Totoo naman yan, pag tinanggap mo si Kristo Isos, ligtas ka na. Ngunit may gagawin tayo. Kung totoo nagbago ka, dapat isa ka ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Tayo ay bago na. Yan ang ating mga gawa. Dahil sa ating mga gawa, doon tayo hatulan ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Bagong nilalang. Yan ang ating mga gawa. Isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao, siya ay bago na. Ngayon, tinanggap natin si Kristo, naging bagong nilalang ba tayo? O dati pa rin? Kaya nakita natin ang ating pagtanggap kay Kristo ay hindi totoo. Nagkunwari lamang tayo na tinanggap natin si Kristo, ngunit wala sa ating puso at isipan sumunod kay Kristo.
paano tayo na matawag na Kristiyano? Sa panahong ito, lahat na tao nagkiklaim na Kristiyano. Tama naman, Kristiyano, ngunit hindi anak ng Diyos. Ang nais ng Diyos, isa tayong Kristiyano na sumusunod kay Kristo. Isa tayong anak ng Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano na sumusunod kay Kristo. Ang resulta ng kanyang pagka-Kristiyano ay naging anak ng Diyos. Dahil sinusunod natin si Kristo, bagong nilalang na tayo, wala ng dating pagkatao, tayo'y bago na. Yan ang tunay na nakikipag-isa kay Kristo Isos. Kaya nung si Kristo umakyat sa langit, tinagubilin niya sa mga apostol. Ay ganito tinagubilin niya. Sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, sabi sa Mateo chapter 28 verse 9-10, kaya umayo kayo at gagawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At turuan sumunod sa lahat ng pinag-utos ko. Yan iautos ni Kristo. Sinunod ba natin ang pinag-utos ni Kristo na huwag tayo gumawa ng kasalanan? Bakit kailangan huwag tayo gumawa ng kasalanan? Dahil yan ay isang kapahamakan natin bilang anak ng Diyos. Kapag gumawa tayo ng kasalanan, hindi na tayo anak ng Diyos. Tulad ni Adan at ni Eva, sila ay mga anak ng Diyos. Ngunit, nang nagkasala si Adan at si Eva, hindi na sila anak ng Diyos. Anak na sila ni Satanas. Anak. Kaya tayo ay pinagmana natin kay Adan at kay Eva ang pagsuway. Yan ang minana natin. Dahil ang sabi dito, sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Yan ang sabi ng banal na aklat, kung patuloy tayo gumagawa ng kasalanan, kampon tayo ng dyablo. Ako noon, naranasan ko rin naging kampo ng dyablo dahil lagi ako gumagawa ng kasalanan. Nung nalaman ko ang katotohanan, lumayo na ako sa kasalanan at sinunod ko si Kristo. Mas masarap tawagin na isa kang sumulunod ni Kristo, isa kang anak ng Diyos, kaysa tawagin ka na isa kang kampo ng dyablo. Kaya nakita natin, kaya tayo nagbago. Dahil nais naman gusto natin mapunta sa langit, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang tayo, pati mga anak natin. Pinangarap natin na magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. Pati ang ating mga apo. Hindi natin nais mapapahamak sila. Kaya ito inutos ng Diyos ni Kristo Isos sa kanyang mga alagad. Kaya umayo kayo at gagawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Ano nangyari sa utos ni Kristo sa kanyang mga apostol? Dahil ang nangyari ay ganito, pinatay si Kristo, pinatay ang mga propeta, pinatay ang mga apostol, at lahat na sumulunod ni Kristo. Pinapatay sila ng mga Parisiyo. At si Magellan ay naglibot sa buong mundo. Isa tayo. Tinuruan ni Magellan, ginawa tayong kampo ng reliyon. Dumating si Magellan dito, ginawa tayong kampo ng reliyon. Kaya ang sabi dito, nakasulat yan dito. Sabi dito, sa Mateo chapter 23 verse 15, saba ninyo mga eskriba at mga parisyo mapag-imbabaw, nilakbay ninyo ang karagatan, ginagalugad ang buong daigdig, may kayat lamang ninyo ang isang intel sa panampalatayang Hudyo, at kung may kayat, na ginawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya magiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Ito si Magellan, naglakbay sa karagatan. Noong ating mga ninuno noon, pinatanggap ng mga Kastila na magsamba sa rebulto.
Kung hindi sila magsamba sa rebulto, pinapatay ang ating mga ninuno. Maraming pinapatay. Kaya yung ibang mga ninuno natin natakot na patayin ni Magellan. Kaya sumunod-sunuran sila, nagsamba sila sa rebulto. At yan ang minana natin. At yan, hindi ninyo alam ang nakaraan ng ating mga ninuno, kung paano sila naging Kristiyano. Naging Kristiyano sila dahil sa takot kay Magellan na patayin. Kung hindi ka sumamba sa rebulto, yan ang minana natin. Isang piki na Kristiyano sa pagsamba sa rebulto. Ang tunay na Kristiyano hindi sumasamba sa rebulto. Kaya minsan mga tuwiran tayo, pinaglalaban natin, sabihin natin, dito kami pinanganak, dito rin kami mamatay. Ngunit hindi mo alam ang ginawa ng Kastila sa mga ninuno natin bago sila naging Kristiyano. Tinulture, pinatay, pinugutan ng ulo. Tapos paglaban mo pa ang pagka-Kristiyano natin na galing kay Magellan. Hindi nyo alam ang mga history kung bakit naging Kristiyano tayo. Kaya dala-dala natin ang isang Kristiyano na hindi sumusunod sa Diyos at sumusuway sa Diyos. Sabi ng Diyos, huwag ka magsamba sa rebulto. Bakit sumamba tayo sa rebulto? Dahil hindi tayo tunay na Kristiyano. Dahil kung tunay tayo na Kristiyano, hindi tayo sasamba sa rebulto. Dahil nakasulat yan dito sa banal na aklat, napakarami, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Mabasa mo na huwag ka magsamba sa rebulto ay may sumpa hanggang sa ika-4 salinlahi. Dahil ang sabi sa Exodus chapter 20, verse 4, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Sabi ng Diyos, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Tuturuan kayo ng tagapagturo ng kasinungalingan. Imahin lang naman yan. Oo nga, imahin. Hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng imahin. Yan isang imahin ng pagsuway sa Diyos. Dahil sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 4, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos o kaya larawan o rebulto ng anumang nilalang nasa himpapawid, nasa lupa, nasa langit. Huwag kayong iyukod o maglingkod sa linmang Diyosang yan, sapagkat ako si Yahweh ay mapanibuguin. Paparusahan ko ang lahat na ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggat sa ika-4 salinlahi. Hindi natin alam. Yan pala ang parusa sa atin ng Diyos. Isumpa tayo, pati mga anak natin, pati apo natin, pati anak ng apo natin, hindi pa sila pinanganak, ay nag-antay ng sumpa sa kanila. Hindi kasi tayo nagbabasa ng Biblia, hindi tayo nagsaliksik ng katotohanan. Basta simba-simba lang tayo. Ano ginagawa natin sa simbahan? Upo-upo lang tayo doon, magnguri-nguri. Pikit-pikit ng mata. Nagkapikit ang mata nyo, anong ginagawa nyo? Nanalangin ba kayo o nagpikit-pikitan lang? Kaya nakita natin ang pagsamba natin na hindi totoo. Kaya napakaliwanag. Yan ang bunga ng pagsunod kay Magellan. Tinuruan tayo ng kasinungalingan. Hanggang ngayon. Kaya nakita natin may mga reliyon na halos lahat na espiritu na masamain na sa kanila. Espiritu ng kahalayan, espiritu ng kalikuan, espiritu ng kamalian, kasinungalingan, espiritu ng kamangmangan, espiritu ng katigasan ng ulo. Mga mandarayang espiritu ng doktrina ng reliyon, antikristo, bulang guro, na sa atin kaya mahirap na buwagin. Yan ay isang sakit na espiritual. Maalis lang yan pag tinanggap mo si Kristo at sumunod ka sa Kanya. Yan ay babaguhin ka ng Diyos. Kaya mayroon tayong sakit espiritual, espiritu ng kahalayan.
Kaya laging mahalay tayo, laging gumagawa ng kasalanan. At paglaban pa natin, hindi na natin tanggapin ang katotohanan. Dahil may doktrina na tayo. Tayo ang totoo. Totoo ba talaga? Kaya mag-aral kayo ng salita ng Diyos upang malaman nyo kung totoo o hindi. Akala nyo mag-aral ng salita ng Diyos, madali lang ito, hindi ito maunawaan ng tao. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 2, verse 14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila ay kaangalan ng mga iyon at di nila maunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Ito'y salita ng Diyos, salitang espiritual. Maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Napakaliwanag. Kaya kahit matalino na tao, maraming reliyon, may mga abogado doon, may mga propesor, hindi nila naunawaan. Dahil maliwanag dito ang sabi, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan mo lamang sa paraang espiritual. Hindi mo ito maunawaan ang salita ng Diyos. Kahit anong talino mo pa, hindi mo ito maunawaan. Dahil sabi dito sa Ikalawang Pedro, ay ganito sinasabi, Ikalawang Pedro, chapter 1, verse 20, higit sa lahat, tandaan ninyo, walang makapagpaliwanag sa alinmang ulang ng kasulatan sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Sapagkat hindi nagbubuhat sa kalooban ng tao. Ang hula ng mga propita, ito'y galing sa Diyos. At ipinayag ng mga taong kinakasihan ng Espiritu Santo. Kaya kung wala sa atin ang Espiritu Santo, hindi natin talaga maunawaan ito. Magkaroon tayo ng idea, ay ganito yan, ganito. Parang totoo pero hindi yan. Kaya maraming mga bagay dapat nating maunawaan. Kaya ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 7, ang sabi dito, huwag ninyong linangin ang inyong sarili, ang Diyos ay di ninyo madadaya ninuman. Kung anong inasik ng tao, yun ang kanyang anin. Kaya kung nagtuturo ka ng salita ng Diyos, naghahasik ka. Espiritual na paghahasik, nagpapakain ka ng espiritu ng mga tao. Ito'y espiritual na binhi. Hinasik mo sa tao. Ngunit kung nagsalita tayo ng sariling kuro-kuro, opinyon, mga doktrina ng reliyon, yan inasik natin sa tao. Sabi dito, ang nagasik ng mga bagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan. At ang nagsisikap ng mga bagay ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Pinakita natin. Kaya mahirap sumunod sa Diyos. Dahil ang sinusunod natin lagi ang ating katawan. Dahil ang sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 16, ito sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong sundin ang pita ng laman. Ang sabi sa verse 17, sapagkat ang pita ng laman ay laban sa ninanasa ng Espiritu, at ninanasa ng Espiritu ay laban sa pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Magkalaban ang laman at Espiritu. Kaya lahat, kapag sinunod natin ang laman, napapahamak tayo. Ngunit pag sinunod natin ang Espiritu, ay dalhin tayo sa kalooban ng Diyos. Kasi ang laman, pag sinunod natin, dalhin tayo sa pagkakasala sa Diyos. Dalhin tayo. Dahil ang sabi dito sa Santiago chapter 4 verse 4, mga taksil, hindi ba ninyo alam kapag kinaibigan ninyo ang sanlibutan, kinakaway naman ninyo ang Diyos. Kaya ang sino man nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Bakit kaaway ng Diyos? Nagkipagkaibigan ka sa sanlibutan.
Dahil ang sabi dito, sa unang 1, chapter 2, verse 15, huwag ninyong ibigin ang salibutan. Ang mga bagay sa salibutan, ang umiibig sa salibutan ay hindi umiibig sa Diyos Ama. Hindi umiibig sa Diyos na Ama, sapagkat ang lahat na sa salibutan ay nakakapukaw sa masasamang pita ng laman. Pinupukaw ang masamang pita ng laman. Yan ang sa sanlibutan. Libot-libot ka. Maraming uso ngayon. Mga damit na butas-butas. Halos sinisilip ng mga mata natin. Nakakapukaw ng pita ng laman. Labas pusod. Nakakapukaw ng pita ng laman. Yan ang uso ng sanlibutan. Kaya ang umibig sa sanlibutan ay hindi umibig sa amang nasa langit. Kalaban ng Diyos. Ano ba ang mga hilig sa sanlibutan? Yan, jaming-jaming. Mamaya, iba na ang marating kasalanan na pagkakasala. Yan ang sasalibutan, nakakapukaw ng pita ng laman. Kung palainom ka, dumaan ka sa maraming bar, mapahinto ka doon, mapasok ka, yan, mapukaw ang pita ng laman mo. Mahilig ka sa babae, doon ka pumunta sa mga sosyal na lugar. Mga babae doon, maiksi ang short, lumalabas pusod, mapukaw ang laman mo. At madali ka magkakasala doon. Yan ang sanlibutan. Kaya sabi dito, sapagkat ang lahat na sa sanlibutan ay nakakapukaw ng masamang pita ng laman, mga nakatukso sa paningin ng tao. At ang karangyaan sa buhay ay hindi mula sa Ama, hindi mula sa Diyos, kundi sa sanlibutan. Bakit mula sa sanlibutan ka maraming mayaman, hindi mo masabi na galing sa Diyos ang kanilang kayamanan? Bakit naging mayaman sila? Masipag sila mula umaga hanggang gabi. Na trabaho, puro pira-pira. Kaya yumaman sila. Ang kita nila, yung iba kumikita ng barya, ang iba kumikita ng piso, iba 1,000, sila milyon. Milyon ang kinikita nila. Tayo nagbibilang ng pira natin. 10 minutes. Nagbibilang tayo ng pira natin isang oras. Sila mula umaga hanggang gabi. Hindi pa natapos kabilang ang pira nila. Dahil sila'y masipag, inubos nilang panahon nila sa paghanap buhay. Yan isang kulungan. Isang kulungan ng dyablo yan. Hindi wala ka ng panahon sa Diyos. Hindi mo wala ka ng panahon. Hanapin ang tunay na Diyos. Wala ka ng panahon magbasa ng Biblia o makinig tungkol sa sinasabi sa banal na aklat. Kaya sabi dito, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinamahalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Kaya hindi na Diyos ang ating sinusunod, kundi yung mga trabaho natin na dapat nating gampanan. Ngayon may dumating sa iyo na pira, isang balde na tubo mo. Bilangin mo yan. Sunod na araw, sambaldi na naman. Sunod na araw, sambaldi na naman. Walang pahinga na bilang. Hindi nyo alam yung mga, bakit yumaman sila. Yan ang mga negosyo nila. Pang milyonaryo. Hindi mga gulay-gulay lamang. Kaya yan ang dahilan bakit yumaman sila. Ang business nila, pang milyonir, pang bilyonir. Hindi pang gulay-gulay lang. Kaya napakaliwanag. Kaya ang sabi naman dito sa Santiago chapter 1. Santiago chapter, nakita natin dito kung paano hindi gusto ng Diyos na humaling tayo sa sanlibutan. Gusto ng Diyos, doon tayo nakapokus sa Kanya. Dahil may reward siya sa atin.
buhay na walang hanggan, manirahan sa langit. Hindi dito sa lupa. Kahit bilyon pa dito, hindi mo marating ang langit. Kahit trilyonaryo ka, hindi mo marating ang langit. Hindi marating ang buhay na walang hanggan. Na inilaan ng Diyos sa atin. Kaya doon tayo mamaling lamang sa mga sasanlibutan. Dahil ang sabi dito sa 1, sapagkat ang lahat ng nasasanlibutan ay nakakapukaw ng pita ng laman, nakakatukso sa paningin ng tao. Kaya ang sabi dito sa Santiago, sabi naman sa Santiago chapter 1, verse 14, natukso ang tao kapag siya'y naakit at natangay ng sariling pita, kapag ang pitang tumubo at nagkaugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Nagbubunga ng kamatayang espiritual. Kapag lumala ang kasalanan, o ngayon titingin-tingin ka lang sa babae. Ngayon ang babae titingin-tingin sa iyo. Natangay kayo dalawa sa tukso. Kaya sabi dito, natukso ang tao kapag siya'y naakit at natangay ng sariling pita. Pag nangaakit na siya, tutubo na yan at magkaugat at magbunga na ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayang espiritual. Hanggat namatay tayo, doon ang kaparusahan, tunay na kaparusahan ng ating buhay. Saan tayo pupunta? Dalawa lang ating papuntahan, langit at impyerno. Kahit milyonaryo ka, bilyonaryo ka, hindi mo yan madala ang pira mo sa langit. Ang makadala lang sa iyo sa langit kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Yan ang makadala sa iyo sa langit kung nasa iyo ang Espiritu ng Diyos. Dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, ay ganito ang sinasabi sa Roma. Sabi dito, kung mga manahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos din iyan ang magbigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kailangan ng Espiritu ng Diyos ay manahan sa ating buhay. Paano manahan ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay? Paano? Makinig kayo. Bigyan ko kayo ng tip. Ito'y tip na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Dahil ang sabi sa 1 chapter 14 verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang umibig sa Diyos ay tumutupad ng salita ng Diyos. Ibigin siya ng aking Ama. Bakit ibigin tayo ng Amang nasa langit? Dahil inibig natin ang kanyang salita. Ibigin ko rin siya. Ibigin din tayo ni Kristo Jesus. Bakit inibig na tayo ni Kristo Jesus? Dahil inibig natin ang salita ng Diyos. At ang Espiritu ay mananaan sa atin. Iyan ang sikreto kung nais niyong kaligtasan. Kung nais ninyo magkaroon ng buhay na walang hanggan, ibigin niyo ang salita ng Diyos. Ibigin kayo ng Amang nasa langit. Ibigin kayo ni Kristo Jesus at ang Espiritu Santo mananahan sa atin. Yan ang sikreto na hinahanap ninyo sa inyong mga reliyon. Kung alin ang kaligtasan, doon simba-simba kayo, hindi nyo alam kung ano ang kaligtasan. Ayaw naman ninyo magbasa. Bakit ibigin tayo ng Amang nasa langit? Dahil inibig natin ang salita niya. Inibig natin ang salita niya, nakasulat sa banal na aklat. Kaya inibig tayo ng Amang nasa langit. Inibig natin ang salita ng Diyos, Ama. Inibig natin ang salita ni Kristo Jesus. Inibig natin ang salita ng Espiritu Santo, nakasulat sa banal na aklat.
Kaya ibigin tayo ng amang nasa langit, ibigin tayo ni Kristo Jesus, at ang Espiritu mananaan sa atin. Kung kung iniibig tayo ng amang nasa langit, kung iniibig tayo ni Kristo at ng Espiritu Santo, sakaling magkaroon ng rapture, tiyak ang kaligtasan, tiyak masama ka sa rapture. Maraming mga tao naghangad na gusto nila masama sa rapture, hindi nila alam ang sekreto. Ito ang sekreto kung gusto mapasama sa rapture. Dumating sa iyo ang pagliligtas ng Diyos. Ibigin mo ang kanyang salita. Yan ang sekreto. Ibigin natin ang salita ng Diyos. Upang ibigin tayo ng Diyos, ibigin tayo ni Kristo Jesus. Yan ang sekreto. Kung gusto natin na ibigin tayo ng Diyos. Maraming mga tao gusto niya kaligtasan. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng kaligtasan. Hindi nyo alam ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. Kung nais mong kaligtasan, kung nais mo ang buhay na walang hanggan, ibigin mo ang salita ng Diyos. Upang ibigin ka ng amang nasa langit. Bakit inibig ka ng amang nasa langit? Inibig mo ang kanyang salita. Bakit inibig tayo ni Kristo Jesus? Inibig natin ang kanyang salita. Sinunod natin at isinabuhay. Yun ang tunay na kaligtasan na hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Simple lang kaligtasan. Kilalanin mo ang Diyos Ama. Espiritu. Kilalanin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Sundin mo siya, paano mo siya masunod. Magbasa ka ng kanyang mga aral sa way at babala sa banal na aklat at masunod mo. Ibigin ka ng amang nasa langit. Ibigin ka ni Kristo Jesus at mananaan sa iyo ang Espiritu Santo. O sakaling magka-rapture, mapasama ka sa rapture. Kung sakaling namamatay ka naman, hindi mo na mabutan ng rapture. Ang sabi sa Roma chapter 8, verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ding iyan ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nahan sa inyo. Yan, kapag inibig mong salita ng Diyos, mananahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Bakit manahan sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Inibig mo ang salita ng Diyos. Inibig mo ang salita ng Amang nasa langit. Inibig mo ang salita ni Kristo. Kaya ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa iyo. Yan ang tunay na kaligtasan na sinasabi ninyo. Hindi tayo sabi ng kaligtasan, hindi natin alam, hindi natin kilala. Makinig kayo mga Kristiyano para malaman ninyo ang buong katotohanan. Ang sabi sa Roma chapter 8, verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sino mang humamaling sa mga bagay ukol sa laman, kalaban ng Diyos ang sino mang humamaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Kaya ang tao kapag humamaling sa mga bagay ukol sa laman, hindi niya masunod ang Diyos. Bakit? Makakita ng babae na kasyot, nagahungag ang irong. Oh, yan ang laman. Pag-ilig tayo sa laman, hindi tayo makasunod sa kautusan ng Diyos. Hindi natin kayang sumunod. Sabi sa verset, at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Ang namumuhay ayon sa laman, hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Paano yan? Buhay tayo, si pinamuhay sa laman. Ang gusto ng Diyos, namumuhay tayo, nabuhay tayo, ngunit namumuhay tayo spiritual. Kung paano mamuhay sa langit, sa lupa pa lang, namumuhay na tayo tulad na sa langit. Iyan ang kaligtasan na nais ninyo, hinahanap ninyo sa inyong reliyon. Dito pa lang sa lupa, mamuhay kayo tulad sa langit.
hindi na kayo sumusuway sa Diyos. Dito pa lang, i-practice mo na. Dahil ang sabi dito, sa verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, ay hindi siya kay Kristo. Ngunit, kung sa inyo si Kristo, bagamat patay ng inyong katawan sa paggawa ng kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil pinawalang sala kayo. Ito pala, magipik na ang pawalang sala sa atin ng Diyos, ang pag-agay na kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka, iligtas tayo, iligtas kayo. Magipik na yan. Kapag hindi na tayo gumagawa ng kasalanan, mapawalang sala na tayo. Kaya pag namatay tayo, na sinusunod lang Diyos, at ang Espiritu Santo ay namumuhay sa atin. Sabi sa verse 11, kung nanaan sa inyong Espiritu ng Diyos, siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos tingiyan, ang magbibigay buhay sa inyong mga katawang namamatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Napakaliwanag. Ang sabi sa verse 13, kapag namatay kayo, sapagkat namatay na kayo, kung namuhay kayo sa laman, mamatay kayo kung kayo ay mamumuhay sa laman. Ngunit kung pinatay ninyo sa pamagitan ng Espiritu Santo ang gawa ng laman, kayo ay mabubuhay magpakailanman. Ang sabi sa verse 14, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Napakaliwanag. Ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay maging anak ng Diyos. Kaya pinadala ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo upang patnubayan tayo. Kapag sinunod natin ang Diyos, ang Espiritu Santo ang magpatnubay sa iyo. Dalhin ka niya sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi dito sa verse 16, ang Espiritu na ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos at yaman, anak tayo ng tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y pagtiis sa Kanya, tayo dadakilan din kasama niya. Kailangan natin pagtiisan ang mga gawa ng laman. Pagtiisan natin, huwag natin gagawin. Napakaliwanag. Kaya upang maging anak tayo ng Diyos. Dahil marami nagsabi, tanungin mo, anak ka ba ng Diyos? Sabi niya, oo. Hindi, anak ka ng nanay mo. Hindi ka anak ng Diyos, gumagawa ka ng kasalanan. Dahil ang sabi dito, sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasalay, kampo ng dyablo. Sabi dito, napat na parito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Kung paintulutan mo si Kristo na wasakin ang mga gawa ng dyablo sa buhay mo, maging anak ka ng Diyos. Dahil ang sabi sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Itong tinatanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman ng Diyos ang ama niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dati gumagawa ka ng kasalanan, makita mo mga magaganda na babae na kasyot, nag-aungag ang irong mo. Ngayon hindi na. Dahil anak ka na ng Diyos. Hindi mo na gusto magkasala.
Sabi dito, at yaman, Diyos ang ama niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya kailangan marunong ka, may control ka na sa sarili mo. Ang mga kasalanan hindi mo napuntahan, kundi doon ka napupunta sa daan ng katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang tunay na kaligtasan. Dahil kung tinanggap natin ating kasalanan, magsisi tayo sa Diyos at tanggapin ang Diyos at sumunod sa Diyos. Kahit ang ating buhay kasing dilim ng alkitran, kahit ang ating buhay itim na maitim, kaya ito paputiin ng Diyos. Ang iyong mga kasalanan ay mapawalang sala ng Diyos, at ikaw ay maging anak ng Diyos. Ngunit ang dyablo kumakapit sa ating kaluluwa at kinakalikot ang ating puwit upang kumati, upang tayo ay gagawa ng kasalanan. Kaya gagawin ninyo, i-rebuke nyo, ikaw espiritu ng dyablo, lumayas ka sa aking buhay. Espiritu ng kahalayan, lumayas ka sa aking buhay. Mamaya yan ang puwit mo, hindi na yan kakati. Pinalayas mo na ang espiritu ng kahalayan. Yan ang pag-iwas sa paggawa ng kasalanan. Marunong ka magpalaya sa mga espiritu na masama sa iyong buhay, na iyan ang nagpapahamak sa iyo. I-rebuke mo sa pangalan ni Jesus. Hindi dyan din ako nagsimula, nag-practice, ako nagbago. Lahat na gusto ko, na-rebuke ko sa ngalan ni Jesus. Ni-rebuke ko na. Hindi ko na tingnan. Pag nadahanan ang mata ko, umalis na kagad ang mata ko, hindi ko na tinitingnan. Dahil habang tinitingnan mo at tinititigan mo, yan ay isang tukso na tutubo at magugat sa iyong puso at maging sanhin ang iyong pagkakasala sa Diyos. Kaya nakita natin, kailangan mayroon tayong, ang kalaban natin hindi ang dyablo, kundi sarili natin. Ginagamit ng dyablo laban sa atin. Kaya dapat ito'y malaman natin na hindi dyablo ang kalaban natin, kundi sarili natin. Ginagamit ng dyablo ang sarili natin upang maging kampon tayo ng dyablo. Kaya kapag inaakusahan ng dyablo, sabi, hindi ako gumawa niyan. Gusto niya gumawa. Siya ang gumawa talaga ng kasalanan, hindi ako. Ang gawin ng dyablo yan, kuti-kutihin yung puwit mo pag kumati. Yan. Iwan ka ng dyablo para starter ba? Pagsakyan, i-start ka lang. Pag andar na, bahala ka na kung tumakbo ka na. Yan. Yan ang ginagawa ng dyablo sa ating buhay. Dapat alam natin, makipaglabang espiritual. Yan isang labanang espiritual na dapat niyong malaman kung paano kayo may paglaban espiritual. Una, kalabanin mo ang katawan mo, sarili mo. Pag natalo mo ang mga gusto mo, sarili mo, ibig sabihin natalo mo ang dyablo. Dahil lahat na pautot ng dyablo sa iyo, hindi na uubra. Natalo mo ang dyablo dahil tinalo mo ang sarili mo, ang mga gusto mo. Gusto ng dyablo, maging babae ka. Ayaw mo na, sinunod mo ang Diyos. Ibig sabihin natalo mo ang dyablo. Gusto mo gumawa ng kasalanan, ayaw mo na. Ibig sabihin natalo mo ang dyablo. Dahil ang sabi dito sa Episo, chapter 4, verse 17, sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko, iginigit, huwag na kayong mamuhay gaya ng mga makasalanan. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang unawa dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay nawa.
kaloob ng Diyos. Wala silang bahagi sa buhay na walang hanggan. Sila'y nagumon sa kaalayan at wala sa kahiyan kunti man lang. Wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Ang sabi sa verse 20, hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo kung talagang pinakinggan ninyo ang aral at naturuan kayo ng katotohanan kay Jesus. Iwanan ninyo ang dating pamumuhay na isang makasalanan. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nagpapahamak dahil sa masamang pita. Magbago kayo ng diwa at pag-iisip at dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikha na kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dapat maging kalarawan tayo ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Dapat maging banal tayo kung tayo ay anak ng Diyos. Dahil kung hindi tayo banal, gumagawa tayo ng kasalanan, hindi tayo anak ng Diyos. Dahil sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8, nagpapatuloy, sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kung isang kampon tayo ng dyablo, ibig sabihin, anak tayo ng dyablo. Kung gusto natin maging anak ng Diyos, iwanan natin ang lahat ng bagay na nagpapahamak sa atin. Dahil sabi dito sa unang 1 chapter 3 verse 9, ang tinanggap ng Diyos na bilang anak, niya hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman Diyos ang Ama niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makilala ang anak ng Diyos at anak ng dyablo. Yan ang sinasabi ng banal na aklat. Kung anak tayo ng Diyos, kilalanan natin ang Diyos. Paano natin nakilala ang Diyos? Paano natin nakilala ang Diyos? Dahil ang sabi dito sa 1 chapter 4 verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit nakilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing kay Kristo. Ngunit dumating na ang panahon ngayon na nga, ang mga tunay na sumasamba sa Ama, ang mga tunay na sumasamba sa Ama. Ito ang tunay na sumasamba sa Ama. Sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Iyan ang tunay na sumasamba sa Diyos Ama. Sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Sabi dito, sapagkat ito hinahanap ng Amang sa mga sumasamba sa Kanya. Ito pala sinahanap ng Diyos. Sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu. Si Kristo ay Espiritu. At ang Espiritu Santo dapat sambahin siya sa Espiritu at katotohanan, hindi sa rebulto. Kung talagang kayo ay anak ng Diyos, dahil ang sabi dito sa mga gawa, sabi sa Gawa chapter 17 verse 29, ay ganito sinasabi, yaman tayo ay mga anak ng Diyos, huwag nating akalain siya tulad ng larawang ginto, pilak, bato at kahoy na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Huwag nating akalain ng Diyos ay tulad ng rebulto, tulad ng kahoy. Sa kahoy lang ninyo ihambing ang Diyos. Hindi yan gusto ng Diyos. Yan ang gusto ni Satanas. Ang Diyos na sa langit ay gagawing kahoy lang. At magtawa-tawa siya sa Diyos dahil ginawa nating kahoy ang Diyos. Yan hindi nyo alam. Dahil ang sabi naman sa Gawa chapter 20 ay ganito naman sinasabi. Gawa chapter 20
Verse 27, sapagkat ipinahayag ko na sa ang lahat na nilalayo ng Diyos para sa inyo, wala na akong iniligid na anuman. Sabi sa verse 28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Napakaliwanag. Ingatan natin. Ito'y tinalaga sapagkat tinalagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Ano ba ang iglesia ng Diyos? Ano ba ang templo ng Diyos? Ano ba ang simbahan ng Diyos? Sino ang simbahan ng Diyos? Sabi dito sa unang Korinto, chapter 6, ay ganito. Dapat malaman natin. Sabi sa unang Korinto, chapter 6, verse 19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyong tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. Binili na tayo ng malaking halaga. Ano ang halaga binili sa atin? Ang dugo ni Kristo na nag-agos sa cross ng Kalbaryo. Ang kasakit na dinanas ng Diyos sa atin upang iligtas ka, iligtas tayo, iligtas kayo. Siya'y sinipa, sinuntok, dinuraan, linatigo, pinakawian, pinako ang kanyang kamay sa krus ng Kalbaryo, at sinaksak ang kanyang tagiliran, umagos ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ka. Iligtas kayo, iligtas tayo. Ngunit ano ang ganti natin sa Diyos? Ano ang ganti natin sa Diyos? Na tinubos tayo ng Diyos sa pagkakasala, sa isang sumpa. Ano ang ganti natin sa Diyos? Puro paggawa ba ng kasalanan ang ganti natin sa Diyos? Ang sabi dito sa unang Korinto, tayo ang templo ng Diyos na buhay. Nasa ating puso na niraan ang Espiritu ng Diyos. Ang sabi sa unang Korinto chapter 3, verse 16, hindi ba ninyo alam kayo templo ng Diyos na niraan sa inyo ang kanyang Espiritu? Ang sabi sa verse 17, taparusa ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Tayo ang templo ng Diyos na buhay. Kaya sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 15, yaman Diyos ang umirang sa inyo ay banal. Dapat kayo magpakabanal. Ano man inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Napakaliwanag. Magpakabanal tayo. Bakit? Nasa atin ang templo ng Diyos. Sa ating puso na nira ng Espiritu ng Diyos. Kaya kapag gumawa tayo ng kasalanan sa Diyos, tinubos tayo ng Diyos sa kanyang banal na dugo. Siya nagdurusa sa krus ng Kalbaryo upang ligtas tayo. Dapat gantihan natin ang Diyos. Parangalan natin ang Diyos. Hindi ang dyablo ang ating pinaparangalan. Dahil kung lagi tayo gumagawa ng kasalanan at sumusuway sa Diyos, si Satanas ang ating pinaparangalan, hindi ang Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano hindi nila kilala ang simbahan. Hindi nila kilala ang simbahan. Marami
hindi nakilala nilang simbahan. Ang sabi nila, ay doon kami sisimba, ligtas na kami. Iniligtas kami ng aming simbahan. Siniligtas tayo ng kanilang simbahan. Yan ang sabi nila dahil hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila na tutunan ang katotohanan. Dahil ang sabi dito, ang sabi naman dito sa Isaiah chapter 56 verse 7, sabi dito, dadalhin ko kayo sa Sion ng aking banal na bundok. Ipadama ko sa inyo ang kagalakan ng aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog. Ang templo ko'y tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ito yung simbahan ay tinatawag na bahay dalanginan. Dahil ito yung simbahan ay isang ospital ng mga makasalanan. Iniriyab ang mga tao sa simbahan. Iniriyab sila upang gumaling ang kanilang mga sakit espiritual. Yan ang simbahan, bahay dalanginan. Ang simbahan ay parang ospital upang gumaling, magamot ay yung sakit na espiritual. Ang simbahan ay isang paralan lamang upang turuan tayo kung paano sumunod sa Diyos, kung paano matakot sa Diyos, kung paano masunod ang kalooban ng Diyos upang tayo ay maligtas. Yan ang simbahan, hindi nga tagapagligtas yung simbahan. Ang simbahan ay bahay dalanginan lamang. Ang templo ng Diyos ay nasa puso mo. Dahil ang sabi sa Mateo chapter 22 ay ganito naman. Mateo chapter 22 verse 13 ay ganito ang sinasabi. Sa Mateo 22 chapter 13 verse 22 verse 13, kaya sinasabi ng hari, ang aking templo ay tatawaging bahay dalanginan. Napakaliwanag. Tatawagin ang aking templo ay bahay dalanginan. Ito'y bahay dalanginan lamang upang mariyab ang may mga sakit espiritual, upang maturuan ang mga tao kung paano sumunod sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa mga Gawa chapter 7 verse 48, gayon ang kataas-taasang Diyos ay hindi nanirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Ayon sa sinasabi ng mga propeta, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Ano bang bahay ang itinayo ninyo para sa akin? O lugar ng pagpahingaan ko? Hindi ba akong gumawa ng lahat ng ito? Ang sabi sa verse 51, napakatigas ng ulo ninyo, di pa nagbabago inyong kalooban, ayan ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginagawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayo lagi sa Espiritu Santo. Lumalaban tayo sa Espiritu Santo. Napakaliwanag. Kaya sabi dito sa Gawa chapter 17 verse 29, yaman tayo ay anak ng Diyos, huwag nating akalain ng Diyos. Tulad ng larawang ginto, pilak bato, kahoy, na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Kaya sabi naman sa Gawa chapter 20, ay ganito naman sinasabi sa Gawa chapter 20 verse 27. Sabi sa verse 20, ingatan ninyo ang inyong sarili, ang lahat ng kabilang sa kawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyo. Pag-iingat, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos
na kanyang tinubos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak, iglesia ng Diyos. Ang sinasabi ng banal na aklat, iglesia ng Diyos na tinubos ng kanyang anak. Alam ba ninyo kung ano ang iglesia ng Diyos? Tayo ang iglesia ng Diyos. Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Nasa puso natin nanirahan ang Espiritu ng Diyos. Tayo ang tinubos ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Tayo na mga tao, hindi ang simbahan. Tayo. Dahil nais ng Diyos iligtas tayo. Tayo ang kanyang tinubos. Hindi ang simbahan, kaya nagkamali ang mga tao. Nilagyan nila pangalan ni Kristo para paniwalain ang mga tao sa kanilang katusuhan. Dahil ang sabi dito sa unang Korinto, chapter 19, chapter 3, verse 19 to 20, sapagat ang karunungan ng salibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, nahuli ang mga marunong sa kanilang ring katusuan. Matuso sila, nilagyan nilang kanilang simbahan nga pangalan ni Kristo para paniwalain kay Kristo na talaga yan. Sabi dito gayon din, alam ng Panginoon ang iniisip ng marurunong ay walang kabuluhan, walang kabuluhan. Gamitin nila pangalan ni Kristo. Panggamitin nila ang pangalan ng Diyos. Kung ano man bersikulo para kumita ng pira. Para kumita ng malaking palaga. Dahil ang sabi dito sa ikalawang Pedro, chapter 2 verse 1, nung una lumitaw sa Israel ang bulang guro, bulang propita, at sa inyo naman may lilitaw ng mga bulang guro. Gagamit sila ng katusuan, ng pagtuturo sa mga aral na kakasira ng inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na naligtas sa kanila. Sasabihin nila, si Kristo ay tao lang. Dahil marami silang naikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, dahil dito pati daan ng katotohanan ay nalapastangan. Sa kanilang kasakiman, nilinlang nila kayo sa matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Ano itong matamis na pangungusap? Doktrina ng reliyon. Kaya lahat na reliyon may doktrina. Para saan yan? Para ba sa Diyos? Hindi. Para sa kanila. Para makuha inyong kayamanan. Dahil ang doktrina ng Diyos ay sa banal na aklat. Pwede ka naman magpatayo ng simbahan na walang doktrina. Ito doktrina ng Diyos. Doktrina ni Kristo Jesus ang sasabihin mo. Ngunit hindi ka magkapira dito. Kaya gumawa sila ng doktrina. Patakaran ng aming simbahan ay ganito. Kumputan ka kung magkano kinikita mo. Alamin ang lahat na kayamanan mo. Monitoring. I-monitor. Dahil kung hindi ka sumunod, disobedient ka na. Yan ang doktrina ng reliyon. Hindi ang doktrina ni Kristo. Ang doktrina ni Kristo, kinuha natin ang kaligtasan na libre. Ibigay natin sa mga tao na libre. Walang bayad. Ngunit ang doktrina ng reliyon ay taliwas sa salita ng Diyos. Hindi siya makaturo ng salita ng Diyos kung walang kapalit na pira. Pira ang katapat. Kaya kabaliktaran sa sinasabi ng Diyos ng salita niya, nakuha niyo ang kaligtasan dahil sa libre. Ibigay niyo ninyo na libre. Hayaan niyo ang tao na may kagandang loob sa inyo. Huwag ninyong patawan ng ang tao.
Hindi maganda yan. Halimbawa, tulad sa ang tao mahirap, bibili ng gamot, kulang pa pira niya, bawasan pa yan ng bat. Ganyan ang mga simbahan ngayon. Nakita mo kulang na pambili ng gamot, bawasan pa. Walang konsiderasyon. Parang hindi tayo makadiyos. Para tayo ay gobyerno sa ating simbahan. Para tayo kaharian, na tayong hari doon, na dapat lahat na sabihin natin sundin. Sundin lahat na sinasabi natin. Para tayong Diyos, na tayong nagligtas sa kanila kung di natin masunod. Hindi tayo maligtas, mapapahamak tayo. Nakita mo ngayon ang reliyon. Makinig kayo, ganito ang sabi sa Marcos. Sinabi ni Jesus dahil alam niya ang darating ang panahon. Ang reliyon ay magbago. Sabi ni Jesus sa Marcos chapter 10, verse 42, kaya pinalapit ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga tinuturing pinuno ng mga makasalanan ang siyang pinapanginoon at ang dinadakila ay siyang sinusunod. Sabi ni Kristo sa verse 43, ngunit hindi ganyan ang dapat umiiral sa inyo, salip sino man sa inyong ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sabi sa verse 44, at sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sabi sa verse 45, sapagkat ang anak ng Diyos ay naparito, hindi upang maglingkuran, kundi upang maglingkod, at ibinigay ang kanyang buhay sa ikatutubos na marami. Kaya kung tayo ay lingkod ba tayo ng Diyos o lingkod ng makasalanan? Dito makita natin ang ating profile. Kung lingkod tayo ng Diyos o lingkod lamang ng reliyon. Dahil kung lingkod tayo ng Diyos, sabi dito, ang sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Ngunit hindi ganyan ang umiiral sa inyo, sa halipang sino man sa inyo ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Kaya pinalapit ni Jesus at sinasabi, alam ninyo, ang tinuturing na pinuno ng mga makasalanan ay siyang pinapanginoon. Ay siyang pinapanginoon. At ang mga dinadakila ang siyang sinusunod. Kaya dito tayo na verse, Marcos chapter 10, verse 42. Nasa verse tayo na makasalanan, wala tayo sa verse ng lingkod ng Diyos. Dahil sa verse naman ng lingkod ng Diyos, ngunit hindi ganyan dapat umiiral sa inyo, sa halipang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng Diyos na parito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At ibinigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Nakita natin ang kagandahang loob ng Diyos. Ang kagandahang loob ng Diyos. Tayo ba may kagandahang loob sa mga member natin? Tayo ba mga pastor may kagandahang loob sa member natin? Tayo ba mga ministro may kagandahang loob tayo sa mga member natin? Mga pare, may kagandahang loob ba tayo sa mga member natin? Kaya dapat like Christ kayo. Dahil kayong mga lingkod ng Diyos. Dahil sabi dito,
sa Roma chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkakasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sabi sa verse 24, gayon dahil sa kanyang kagandang loob, ay pinawalang sala sila sa pamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Sila itinakda ng Diyos na magiging handog upang pagbubo ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng mga tao sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilala siya matuwid, sapagkat noong una nagtitimpi siya at pinagpaumanin ang mga kasalanan na gawa ng mga tao, at sa gayon pinawalang sala sila sa pamagitan ng pananalig kay Jesus upang mapatunayan siya'y matuwid. Siya'y matuwid. Kaya sabi naman dito, sinabi naman sa Hebreo, sabi sa Hebreo chapter 7 ay ganito, verse 20, ang Diyos ay hindi sumampa ng gagawing sacerdote ang iba, ngunit sumampa siya sa gagawin niyang sacerdote si Jesus. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay sumampa at hindi siya nagbabago ng isip, ikaw ay sacerdote magpakailanman. Ang sabi sa verse 22, dahil kay Jesus tayo nakakatiyak ng isang lalong mabuting tipan, dahil maraming sacerdote naghali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nagpapatuloy sa panungkulan, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalilinan sa kanyang pagkasardote, dahil riyan lubusan niyang mailigtas ang lahat na lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya, sapagkat siya'y buhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin. Sabi sa verse 26, si Jesus kung gayon ang dakilang sardote nakatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, naiwalay sa mga makasalanan at mataas pa sa kaysa kalangitan. May mga kainaan ng mga dakilang sardote hinirang ayon sa kasulatan. Subalit ang sardoting hinirang na may panunumpa ay ang anak banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay nauli dumating kaysa kautusan. Kaya si Jesus ang dakilang saserdote. Kaya ang sabi dito sa Hebreo chapter 10 ay ganito naman sinasabi sa Hebreo chapter 10 verse 5. Dahil diyan nang si Kristo ay nanawag sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang mga inandog mo ng hayop na hindi mo ibig, kaya ihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo ito kinalugdan ng mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Kaya aking sinasabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa kasulatan tungkol sa kay Kristo, sinabi mo na niya, hindi mo ibig ang kinalulugdan na inandog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito inandog ayon sa kasulatan. Sabi sa verse 9, sa kaniya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo, at dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nalinis tayo ni Jesus sa pamagitan ng ating mga kasalanan, sa pamagitan ng minsan lamang paghandog ng kanyang sarili. Ito'y sapat na. Sapat na! Kaya sabi dito sa verse
12, ngunit si Kristo ay minsan lamang inandog dahil sa mga kasalanan at yung sapat na. Pagkatapos lumuklok siya sa kanan ng Diyos. Lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusan mapasuko sa kanya ng Diyos ang mga kaaway. Nandun si Kristo naghihintay. Tinitingnan niya kung paano mapasuko ang lahat na kaaway ng Diyos. Kaya ito naman ang dyablo ay patuloy sa atin nang liligalig upang gumawa tayo ng kasalanan sa Diyos, upang dumami ang kanyang kampon. Dahil sabi sa Colossus chapter 2 verse 15, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross, nilupig niya ang mga pinuno ng kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y para mga biyag na kanyang ipinirada sa madla bilang katunayan ng kanyang tagumpay. Sabi sa verse 16, kaya wag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa pistahanan o bagong buwan o araw ng pamahinga. Ang sabi sa verse 17, ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating. Si Kristo ang kaganapan nito. Kaya sinabi ni Kristo, wag na kayong pasasakop sa linmang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin na tungkol sa pistahanan o New Year, araw ng pamahinga. Sinunod ba natin? Sinasabi ni Kristo, ang mga ito'y anino lamang ng mga bagay na darating. Si Kristo ang kaganapan nito. Kaya nakita natin sa verse 19, sabi hindi sila nagpapasakop kay Kristo na siyang ulo, na may kapangyarihan sa buong katawan, na kapag-ugpong-ugpong sa pamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, siyang nangangalaga sa at nagpapaunlad nito ayon sa pagunlad na naninanais ng Diyos. Kaya dapat tayo ay kasangkapan ni Kristo, magpaunlad sa kanyang iglesia. Hindi kasangkapan tayo ng dyablo upang sirain ang mga lingkod ng Diyos. Marami ngayon kasangkapan sila upang sirain ang mga lingkod ng Diyos. Ginagamit ng dyablo. Ginagawa-gawa nilang kasalanan ang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Dahil nga, hindi sila makadiyos, sila'y makareliyon lamang. Sabi dito sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang sumampalataya sa kanya hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya ang tao kay Kristo upang hindi mapahamak, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit may mga reliyon na para silang Diyos, na parang akala mo silang kaligtasan. At sisirain pa niya mga lingkod ng Diyos na sumusunod sa Diyos, na iniligtas ng Diyos. Nakita natin, hindi niya namalaya ng kanyang sarili, na siya pala'y ginagamit ng dyablo na upang mga iniligtas ng Diyos, upang mapahamak. Hindi niya inalagaan ang mga iniligtas ng Diyos, ang mga pinili ng Diyos, hindi niya inalagaan. Bagkus ginamit siya ng dyablo upang sirain ang lingkod ng Diyos, upang sirain ang mga iniligtas ng Diyos. Dahil sa kanyang pagkadiktador, akala mo siya'y gobyerno, akala mo siya'y Diyos.
na siya lang makapagligtas ng tao. Dahil sa kanyang katanyagan, nakalimutan na niya ang kanyang sarili, na sinasapawan na niya si Kristo. Dahil ang sabi sa Gawa, chapter 4, verse 12, kay Kristo lamang na matagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Kristo lamang, sa kanyang pangalan lamang ang ating kaligtasan. Hindi sa pastor, hindi sa ministro, hindi sa pare. Kay Kristo lamang ang ating kaligtasan. Kung gayon, ano naman ang pastor? Ano naman ang ministro? Ano naman ang pare? Ang sabi sa unang Korinto chapter 3 verse 5, sapagkat sino si Apollos at sino si Pablo, mga apostol ito. Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ito ang ating tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Akayin ng mga tao sa pananalig kay Kristo. Ito tungkulin ng pastor. Ito tungkulin ng ministro, ng pare. Upang akayin ng mga tao sa pananalig kay Kristo, hindi na parang sino-sino kayo, parang pare, parang Diyos kayo. Parang kayong magliligtas sa amin. Taliwas kayo sa turo ni Kristo. Dahil sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ang sabi, ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ginawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Kung tinanggap ninyo sa Panginoon, mangaral sa loob ng simbahan, huwag na ninyo pakialaman ng ang tumanggap sa Panginoon na mangaral sa labas. Dahil dito sa labas, ginagamit rin kami ng Diyos upang sawayin kayo. Sino magsaway sa inyo dahil mga hari kayo sa inyong simbahan? Sino? Kaya ang Diyos magasaway sa inyo. Sawayin kayo ng Diyos. Huwag kayo maging sino-sino. Dahil sabi dito, kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Yan ang ating tungkulin. Huwag na natin pakialaman buhay ng tao, pira. Pangaralan mo, patanggapin mo upang manalig siya kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Yan ang dapat na gawain tinanggap natin sa Panginoon. Sabi dito, ako ang nagtanim, si Apollos nagdilig. Ngunit ang Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago. Diyos ang nagpapatubo at nagpapalago ng mga tao. Dahil ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Mula sa kadiliman dinala sa liwanag. Dapat ikaw tagapangalaga ka lang. Alagaan mo mga niligtas ng Diyos. Alagaan mo mga pinili ng Diyos. Alagaan mo mga lingkod ng Diyos. Hindi na parang sino-sino ka, na parang ikaw Diyos, parang ikaw lang ang nagbibigay ng kaligtasan. Mahiya ka naman sa Diyos. Alam ng Diyos ang iniisip mo, salita mo, at gawa. Ang mga plano mo, alam ng Diyos. Hindi mo yan maitago. Tandaan mo, tayo ay lingkod lamang ng Diyos, ginakasangkapan niya, akayin ng mga tao sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isang gawain tinanggap niya sa Panginoon. Ito aking tinanggap sa Panginoon, akayin ng mga tao sa pananalig kay Kristo. Binabasahan ko ng salita ng Diyos. Alam ko ang Diyos ang magpatubo at magpalago. Hindi na akayin mga tao papunta sa simbahan. Pagdating sa simbahan, turuan ng matamis, papunta sa bulsa. Hindi na yan dinadala sa pananalig kay Kristo. Binabula-bulatik nyo para makuha ang kanilang kayamanan. Maraming mga reliyon ganyan.
Pag ang reliyon may doktrina ng reliyon, may doktrina, sigurado yan. Kapag ang reliyon walang doktrina ng reliyon, kundi doktrina ni Kristo at ng Diyos, tiyak lingkod ng Diyos yan. Diyan mo makilala ang lingkod ng Diyos at lingkod ng reliyon. Kahit nagbago ka na, mga tao, nagbago na, pinagdudaan pa. Dahil gusto niya lang hamakin, sirain. Kaya nakalimutan ng bersikulo na ito. Sabi dito, sa 2 Corinto chapter 5 verse 17, kaya ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala lang dating pagkatao, siya bago na. Hindi niya ito ino-honor na bersikulo. Ang ino-honor niya dapat mag-isa sa Kanya, hindi kay Kristo. Dapat mag-isa sa Kanya. Para siya'y lingkod ng Diyos. Para siya'y maging karapat-dapat daw na lingkod ng Diyos. Grabe na autoridad na inilagay ng diablo sa utak niya. Grabe. Kaya dapat magpakababa ka. Dahil ang sabi sa Mateo chapter 23 verse 12, ang nagmamataas ay binababa, ang nagpakababa ay tinataas. Dahil kung magmataas kayo ng mga lingkod ng Diyos, hindi na Diyos ang magamit sa inyo, kundi ang diablo. Ngunit kung kayo mga lingkod ng Diyos nagpakababa, itaas kayo ng Diyos. Ibig sabihin, Diyos ang magamit sa inyo. Kaya maraming backslider ngayon sa San Jose. Sino ang may gawa nito? Kayo mga taliwas na mga lingkod ng Diyos. Kayo nga mga balasubas na mga lingkod ng Diyos. Kayo ang Diyos. Ang reliyon nyo ang magligtas sa kanila. Ang turo ninyo magligtas sa kanila. Hindi turo ni Kristo sa banal na aklat. Kaya maraming mga tao naging kawawa sa bawat kasimbahanan. Maraming mga tao naging kawawa, retired na sana panahon na magpahinga, ngunit naging alipin uli ng reliyon. Kung kailan na naging bagong sibol siya, naunlad ng buhay niya, naging alipin siya ng reliyon. Kaya pati pagunlad ng buhay niya, nahadlangan. Ngunit alam ng Diyos ang puso nila, na ginawa nila ito dahil mahal nila ang Diyos. Ngunit habag-habag ang mga lingkod ng Diyos na dinadaya ang mga tao, mga membro nila. Marami yan sa bawat kasimbahanan. Kaya yan ang mga palatandaan sa mga bulang guro, Antikristo. Yan ang palatandaan, sabi ng banal na aklat, hindi ako may sabi nito, kundi ang Diyos. Sabi dito sa 2 Pedro chapter 2, verse 1, nung unang lumitaw sa Israel ang mga bulang guro at bulang propita, Antikristo, at sa inyo naman lilitaw mga bulang guro, gagamit sila ng katusuan ng pagtuturo ng mga aral na kakasira na inyong panampalataya. Itakwil nila ang Panginoon na nagligtas sa kanila. Gayon marami silang naikayat na sumunod sa kanilang kahalayan, kahangalan. Dahil dito pati ang daang ng katotohanan ay nailapastangan sa kanilang kasakiman. Nilinlang nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Bakit nakuha inyong kayamanan? Dahil sa matatamis na salita. Hindi naman niya makuha inyong kayamanan kung hindi matamis ang kanilang salita. Kaya dito natin makita ang mga lingkod ng Diyos at lingkod ng reliyon. Hallelujah!
Sana may napulot kayong aral upang mabulay-bulay ninyo ang buong katotohanan. Magbasa kayo ng Biblia upang hindi kayo madaya ng mga antikristo, bulang guro. Mag-aral kayo dahil ito'y napakalaga sa inyong buhay. Nakaano dito ang kaligtasan na inyong tatanggapin, inyong makamit. Maraming mga tao dito nag-aasa na ligtas na sila, ngunit ang kanilang kaligtasan ay kasinlayo ng langit at lupa. Paano masabi na ligtas ka? Magbasa ka ng banal na aklat sa aral ni Kristo upang maituro sa iyo ang tunay na kaligtasan na iyong panghawakan. Hallelujah, ito lang aking mensahe. Sana may napulot kayong aral, mahal kayo ng Diyos, nais kayo ng Diyos iligtas, kaya nagmensahe tayo ng ganito para mabulay-bulay ninyo. Maraming mga tao ngayon, natabunan sila ng mga maling katuruan, turo ng kasinungalingan, maling aral. Paano kayo maligtas kung doon kayo nakatapat? Kaya kailangan nyo magsaliksik na ipaliwanag sa inyo ng Diyos sa banal na aklat kung paano kayo maligtas. Hallelujah, purihin ng Diyos. Hallelujah. Kinakapan. Praise God. Hallelujah. Muli po, magandang umaga, magandang tanghali sa ating lahat na nakapagpakinig na salita ng Diyos. Ang pagmamahal po ng Diyos ay sadyang mahalaga. Kaya po, dahil ka sobra kahalaga, kamaralin ang pulong ng Diyos, aton siya ginahalungan. Tingin sa sobrang sa kapag halong kang kaho, it seems nga hindi na dyan matugro ng mga pulong, kaya tanaran lang ka dyan ma-interpret gini ng maralan para ka na. Amo dyan ang mga espiritu kang religiosity wherein para kanina tangad ng maralan ng pulong kang Diyos, tangad tamad sanda mag-explain o kung tamad sanda magkaroon kang personal nga revelation ang iban nga tao, sanda ka dyan karon ang matumato man. Pero in the same way, ang gusto gid tanakan Dios is ang tanan makamaan gid. Para ko ang tanan nakamaan, tanan maka-avail kang ginatawag nga advancement, development, o po ng anang personal nga kabubutan ka Diyos, amo ang nag-grow. Kagbitbitan ta na ka dyan kapulong kang Diyos, according man sa pagtuo nga ridyan ka na. That is